about one of the most influential nursing theories, Feigen Abdullah. So, sino nga ba si Feigen Abdullah? Siya ay isang American nurse researcher at also nag-develop ng 21 nursing problem theory. Tama! Abdullah focused on patient-centered care, which means understanding and solving patients' problems, not just their illness. In simple word, hindi lang niya tinitignan ng sakit ng pasyente, but also their emotional, social, and physical needs. Her theory guides nurses to identify, solve 21 types of patient problems, such as maintaining hygiene, promoting safety, emotional support, and social interaction. Feigen's Abdullah theory reminds us that nursing is not just about science, it is also about a compassionate service to people. Gaya nga sabi niya, nursing is based on art and science, which molds the attitude, intellectual competence, and technical skills of an individual nurse. So, excited na ba kayo malaman kung paano naman ipapakilala si Feigen Abdullah? Halina't samahan niyo kami pakilala siya. Po! Oo, anak. Bumangon ka na at may pasok ka pa. Huh? Babad ba naman ako kay Faye Abdullah? Tapos siya lang natandaan ko? What? Hoy! Hoy! Ano naman dyan? Gano'n naman? Kanina ba kayo? Kasi mag-review, ang hirap intindihin yung kay Faye Abdullah. Hindi ko nila problem ba yun? Oo, be, medyo confusing kasi parang same silang theories ni Virginia Henderson. Hoy! Ba't tulala ka na naman? Paano kasi kagabi sa theory ako ni Faye Abdullah nagbabad, tapos sabi ni Mama, puro daw ako Faye Abdullah habang natutulog. Yung pala eh, baka pwede mo naman i-explain sa amin. Oo nga, Sige please. na, please! Sige na nga! Yes! Look! Tara, maaga pa naman, ikot muna tayo sa campus. Bakit? Kailan ko ba tuturo mo sa amin? What do you mean? Mas madali nyo kasi maintindihan kapag naghanap tayo ng example. Tsaka, yung 21 nursing problem kasi, pwede natin siya i-apply sa real life situation. Mukha lang ba kahit hindi sa medical field yung kukunin natin example? Oo naman, kasi yung 21 nursing problem, hindi lang naman siya applicable sa hospital. Tsaka applicable siya sa household, sa school, tsaka sa work. Oo, ang galing pala. Tara, hanap pa tayo para mas naintindihan pa natin. Kanina yung ginising ako ni Mama, puro daw Faye Abdullah. Siguro mga akong balong. Oo. Alam niyo ba yung sa may... Sorry po. Hala, umiiyak ka po. At kasama niyo, tulungan ka na po namin. Ay, doon. Nakikita kayo tayo ng example. Ay. Naririnig nyo? Uy, May umiiyak. Wrong way ata tayo dito. Ang aga-aga pa parang hinakot. bali wala yan. Ano ba? Parang ewan ng bigla. Saksakalin ka yan. Siya ba yung nakapangkuhan natin kanina? Yan ba yung estudyante sa Bianca sa kanina? Alam mo, attention lang ako. Baka na kayo ng compound. Hoy, may gagawin pa tayo ah. Hindi ko naman. Hoy, mamaya nga po pala may klase na ito. Bali, ganito po kasi. Continue. Kasi po, pinatawag po ako sa Dean's Office since mababa po yung mga score ko sa exam tsaka quizzes. Ay, may pag-reason ko ba? Kasi kung wala kang valid case, ito wala kang valid lang. Nandito pa ako niya ako sa akin. Yung ka ba? Hindi yan. Yung secret is simple as this. Oh, tama doon. Don't worry. Hindi.
Hindi naman ako ganito dati eh. Academic achiever ako. Kapag isang araw, hindi ko na kaya lahat ng pressure. Ano na yung expectation ng mga parents ko sa akin. Sobrang bigat na. Kaya hindi na lang ako pumapasok. Parang hindi ko na maramdaman yung pressure. Kung alam, saan ka pupunta? Sa lugar na ako walang mag-isa. At paano pag-aaral mo? Wala na ako ng gana mag-aral. Hindi ko na alam kung paano ba ako magsisimula ulit. Hindi ko alam kung paano ko pagpupukuin ulit yung pangarap ko. Maintindihan ka nila kasi si Baby itong nararamdaman ko. Oo nga, tama siya. Hindi nyo kasi naiintindihan eh. Iba yung magulang ko. Ha? Ba't hindi? How's your class? Okay lang po pa. Yung grades mo, kamusta? Yung ginagawa mo na hindi lang pwede sa college. Hindi na pwede yung puro pasarap lang. Opo pa, okay lang po yung grado ko. Talaga? Opo. Nag-aaral ka pa ba? Nakaraang linggo, lagi kita nakikita, puro kalabas. Hindi ko alam kung pumapasok ka pa. Kung napasok po ako, baka hindi niyo na po nakikita. Siguraduhin mo lang. Dahil kami ng papa mo, naghihirap kami para pag-aralin ka. Kaya yung pagbubuti mo sa pag-aaral mo, ayun lang yung may susukli mo sa amin. Labas po muna ako. Kailan pala ang hirap naman pala yung How are you? Wala, ganun pa rin. Nahihirapan ako tulungan yung sarili ko eh. Naiintindihan ka naman namin. Hindi talaga nawawala yung pressure, lalo na sa pag-aaral. Kaya ba talaga kapag nasasabihan ng pressure yung Alam mo, dadalhin kita sa tao makakatulong sa'yo. Ha? Kapag ganun na, siya kasi yung nagiging kabay ko. Kapag ganyan din yung nag-feel. Okay na? Uy, Alex, naman ako talaga. Ako naman na-share naman ako, tsaka kasi class. Sure ako makakaya. Ha? Close ka ba? Ay, hindi nyo ba alam? Ako siya. Wait. Totoo po ba? Oo nga, tara natin dyan na yun. Tapos ano mo ba? Ha? Ha? Busy ka? Oh, na. What brings you here? Ay, mga friends ko po, si Ali, si Sairi, tsaka si Steven. Pasok kayo dito. Tara dito. Hello po. Good morning po. Bubuhin po. Ay nga pala ma, si Aliyah. Dinala ko dito kasi makakatulong. Uy, nalulabas lang muna tayo. Hindi tayo sa kanila. Aliyah, balikin ko na tayo na. Bye-bye. Hindi kayo ha. Thank you po. Hello, kamusta ka naman? Ma'am, recently po kasi I don't feel okay. Don't worry, you're safe with me. May I know what's bothering you? Ma'am, recently po kasi hindi na po ako pumapasok sa mga classes ko po. And dahil po doon, pinatawag na rin po ako sa Dean's office. Kasi nawala daw po ako sa Dean's Lister. Dahil na rin po siguro sa mababa po yung mga exam tsaka score ko po. Ma'am, yes po. Dahil na rin po siguro sa parents ko since gusto po nila na maging academic achiever po ako. And ang taas din po kasi na expectation nila to the point na sobrang burnout ko na po para pumabot yun. Nakakapagod na rin po kasi. It sounds like you've been carrying a heavy burden. Thank you for opening. I understand that your feeling is valid. It's okay to make your parents proud, pero wag mo rin kalimutan yung sarili mo, ha? Mom, every time po kasi na nakakakuha po ako ng low score, I feel like I'm disappointing them.
Mom, I spent so many hours studying, spending my time with sleepless nights. But it feels like it's still not enough to make them proud. Mom, I miss my old spark. I want to bring back my motivated self. And you will, little by little. So, huwag mo kakalimutan magpahinga, mag-self-care, and gawin mo yung mga bagay na gusto mo. In that way, your body and mind can recover.